Ito po, sa lahat natin mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos po bumisita ngayong araw na ito, ngayong biyernes na ito mga kababayan, sa Cebu. Pinuntahan niyo po yung mga kababayan natin na sa evacuation center, yung mga kababayan natin na apektado ng bagyong Tino, mga kababayan. So ito nga ho, dumiretso ang Pangulo natin sa paaralan ng Tilon Elementary School. Binisita ng Pangulo ang Tilon Elementary School sa Barangay Kutkot na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center para sa 126 na pamilya o 509 na individual. So ayan po mga kababayan. Ayan, kung makikita nyo po, at ito nga ho mga kababayan, kung makikita nyo, ayan yung sumalubong din sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ang placard na hawak-hawak ng mga kababayan natin na sumalubong sa ating Pangulo. BBM, we need food, water, I love BBM. Mga kababayan ha, ayan na, ano nila yan, placards nila yan. Alam nyo kasi, mga kababayan, ang Pangulo natin, basta't may sakuna at kailangan ng tulong ng mga kababayan natin, kahit na sinisiraan siya dyan, nilalait siya dyan, mga kababayan, andyan pa rin yung tulong niya. Kasi ano na siya magsiservisyo na sa taong bayan eh. Hindi siya yung porque galit kayo sa kanya, hindi na kayo tutulungan. Yan ang dapat tularan ng mga nasa gobyerno. Kapag nanalo na, hindi dapat pinopolitika ang pagtulong. Kung nanalo ka na, tumulong ka kahit hindi ka pa nila binoto, kahit galit pa sila sa'yo. Tumulong ka kasi yan ay Pilipino at kailangan ng tulong mo. At yan ang presidente namin. Yan si BBM. Hindi namumulitika, tumutulong dahil alam niya ang kanyang trabaho. At ganyan naman talaga dapat yung mga nasa gobyerno. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan, 'di ba? Yung iba diyan, kung sino, sabi ng mga kababayan natin, kung sino ang lapit sa luwag, yun ang makakatanggap. Pero sa Pangulo natin, mga kababayan, wala yung ganyan. Kapag nagtulong ang Pangulo, tulong yan. Walang pinipili. Ayon pa dito, mga kababayan, sa pagbisita ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, namahagi din siya, namahagi si Pangulong BBM ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa Department of Social Welfare at Development. Nagbigay din ng mainit na pagkain ang DSWD sa mga evacuees na nananatili sa paaralan, mga kababayan. At mamaya may paparinig ako sa inyo yung sinabi ng mga kababayan natin na hindi sila pinabayaan ng DSWD, mga kababayan. Okay? Ito naman muna, dito tayo. Itong pagdating ng Pangulo, ito mga kababayan, panorin natin. Ayan, mga kababayan, yung pagdating ng Pangulo yan sa paaralan.
naman, mga kababayan. Eto, si Nanay. Interview ito, mga kababayan ha. Ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin itong sasabihin niya. Ito. Kabangan din niya ang makabarog ni. Kung sa pagkakaroon, grabe naman down. Emotionally, physically, financially. Budget na niya. Kabangan man din ni. Kasi lagi kabangan man din na. Kabangan na kami niya. Marigin na sa kabangan niya. Makabarog siya ni Tito. Kalimutan ko lang ipangita si Ro. Wala ni. Isang mapalit. Sa tino ka bukas, hindi ka palit. Ang gari pa, salamat. Nandiyan sa DSWD na. Naka-evacuate sa Midiri. Na-agit sila ba? Na-agit ang DSWD na. Narinig niyo po. Laking pasasalamat po ni Nanay sa DSWD na nandun sila sa evacuation center. Talagang walang-wala sila eh. Wala silang may maisaing, wala silang pagkain. Natangay lahat ng baha. Pero nandun sila sa evacuation center, hindi po sila pinabayaan ng DSWD dahil yan sa mandato ng Pangulo na walang magugutom na mga kababayan natin, yung mga nasa salanta ng bagyo. Kailangan ibigay lahat ang tulong, ibigay lahat sa kanila. Walang magugutom na mga Pilipino sa sakuna. Yan ang gusto ng Pangulo. Kaya eto mga kababayan, makikita natin dito na talagang sa panahon ng kalamidad, diyan yung makikita ang magaling na leader kung paano masolusyonan at matulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Diba? Siya sabi ng mga leaders, hindi daw pumupunta ang Pangulo, ilang araw na daw sa Cebu. Nandyan ang DSWD, inatasan niya ang buong ahensya na tumulong sa Cebu. Inatasan niya yon para tumulong lahat. DPWH, DSWD. So lahat yon mga kababayan. At kita niyo naman, sinabi ni Nanay na hindi sila pinabayaan ng DSWD. Diba? Standard sila na mo. Ilang may kipakaon. Sa mamisang mo ba yung mga porta diri? Ni backfit mo te, Martes bata. Ato pagsugod ng bagyo. Ngayon din sa akin yung Martes, Miyerkules. sa Lasay sa Oo. Niana siya kay Pakaw. Martes. Oh, niana si Pait papasok man yung tao magday ay pagyo. Matong pagkabi apa tao man na namatong kuha ng mga tao diri sino lang ni nagsalikit naman. So Martes te naano mo dire. Tapos ang DSWD gitagaan na mo kwan. Naana din na. Palugaw sa So nag-atang na sila sa inyo dire ah. Naabot sila ng pagka mga gabi, mga alas. Lugaw na sila. So same day niya. Oh, congressman. So, same araw na nag-evacuate sila, ma'am, dyan mismo sa evacuation center. Same din na nandyan ang DSWD na hanggang ngayon po ay nandyan para tumulong sa kanila. Mag-provide ng kanilang pangangailangan, pagkain, so tubig, ganun. Ganun kabilis ang tulong na ginawa ng DSWD. Dahil yan ang mandato ng Pangulo. Anong sinasabi ng mga DDS na walang aksyon ng Pangulo? Nandiyan yung DSWD, yung biruan na laging nauna yan, nandyan palagi dahil yan ang inaatasan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito katulad ng panahon ng tatay nyo na limang araw na wala pa rin natatanggap na ayuda yung mga kababayan natin ng bagyong Odette. Kaya ang nangyari, nanglilimos na lang sa kalsada. Diba? Mga DDS. Siyempre, ayaw nyo yan. Ayaw nyo yan sabihin. Hindi nyo nga pinapakita yung bagyong Odette eh. Diba? Ang pinapakita nyo lang yung mahinang bagyo na dumaan sa panahon ng tatay nyo, pero yung bagyong Odette na maraming kinitil na buhay at maraming nagutom ng mga Pilipino, hindi nyo pinapakita. Diba? Ngayon imbis na magtulungan, tulungan natin yung mga kababayan natin. Anong ginagawa nyo? Magrarally pa kayo.
Punta pa kayo ng ano, may INC, magrarally daw sa 17, mga kababayan, tindi. Ganito na nangyari sa bayan natin. 'Di ba? Akala ko ba itong INC religious to? Bakit ganyan? Magrarally pa sila? Ganyan na nga sitwasyon. 'Di ba? Oh. Kaya sa lahat natin mga kababayan, be aware. Kasi balak nila, mga kababayan, patalsikin ng Pangulo by November 30. Nako, baka isa kayo sa mga mabiktima nila, mga kababayan, at pagsisihan niya yan sa uli.